Yun lang, payo ko lang dun sa mga kagaya kong OFW na masyado na-addict sa online, order online, yan. Wag, ingat-ingat. It's better na lang na pag-day off nyo, antayin nyo. At sipagan nyo na lang maghanap ng mga legit na nagbebenta ng cellphone. Tsaka, kung second hand na yung binibenta, better check muna bago iabot yung bayad. And then, sa mga wala namang day off, kagaya sa iba, antayin nyo na lang makauwi kayo. Nagbebenta ako ng cellphone, pag uwi nyo, order na lang kayo sa akin. Sigurado legit kasi yun, pinupuntahan ko talaga sa shop. Tapos, ano kasi, ewan ko ba, seller ako ng mobile, tapos hindi ko matanggap kasi na-scam ako. Alam nyo yun, grabe ako mag-check, alam nyo ng mga supplier ko, na inaabot ako ng ilang oras nang kauupo sa harap ng shop nila, i-check lang yung bawat unit nila. Hindi ko talaga matanggap na scam ako. So, ayun. Tayo nandito para sabihin sa inyo na na-scam kami. Opo, na-scam kami. Hindi naman siya actually scam, pero parang gano'n na rin. Scam na rin yung, diba, pag nanloko ka, scam na yun. Yun, masyado kasi kami nagpaniwala. Kasi, sarili, diba, hindi namin naisip na lolokohin kami kasi nga, kapwa nga ng Pilipino din yung nagbebenta. Tapos, alam niyo yun, yung naawa pa kami sa kanya kasi nga sabi niya kesyo nahuli daw siya sa labas after na nag-deliver sa amin itong cellphone, etc. Tapos lobat yung phone nung pagdating, okay siya na-open. Tapos hanggang sa pag-check ko, lobat siya. Bali, ito yung phone. Di pag open ko kagabi, wow, hindi ito yung cellphone na bibili namin sa kanya. Dapat iPhone 7. Sabi ko pa iPhone 8. Tapos tingnan nyo ang nangyayari. Ganyan siya. Kaya pagka original kasi may Siri. Ito yung lumalabas pag i-ano ko yung Siri. So yung malalaman nyo na rin dito kung paano malalaman yung fake na iPhone at original na iPhone. Naka-inis lang kasi nga hindi ko na sabihin kung magkano, pero nakakainis talaga. Bali yan ang kanyang Siri. Yung settings niya, tingnan nyo, parang totoo rin, diba? Parang totoo rin na iPhone. May ganyan siya. Pero, yung settings, parang totoong iPhone din. Pero hindi updated na app. iOS pala. Ayan. Settings. Yung makikita nyo dito yung sa software update. Up to date daw siya, pero iOS 11 lang siya. Na dapat hanggang 13. Kasi diba ngayon, updated na yung tsaka plastic. Ano na talaga yung nung nagbebenta nito kung sino man siya. Fake account kasi yung inano niya sa amin. Ginamit niya. Eto, sa original iPhone, ayun nga, sa original iPhone, yung ganito, nakita. Wait, babaan niya contrast. Ayan. Sa original na iPhone, yung ganito,
ano siya, makulay. Ito siya medyo malabo. Sa regulatory niya yun. Then, ayan, sa about, sinerch agad namin yung EMEI number. Hindi siya, ang lumabas din is ACE. Ang model niya ay ACE. Ang brand niya, brand ACE, model, hindi ko na matandaan kasi puro numbers yan. Basta, hindi siya iPhone yung lumabas. Pero in fairness dun sa pindutan niya, parang totoo talaga. Tapos balik tayo doon. And, eto din. Yan. Sa original iPhone, ito, matingkad yung kulay. Ito siya medyo malabo. Hindi lang medyo malabo talaga siya. Tapos tignan nyo, putol. Parang in-screenshot lang siya at nilagay. Grabing galing. Galing talaga. Then, kasi mali ko rin talaga. Kasi kagabi, nung pagdala niya nitong phone sa amin, dumating siya. Paglabas ko, nagmamadali siya. Sabi niya, yung driver daw, nagagalit na kasi nga, ikot nga daw sila ng ikot dito sa lugar namin kasi hindi na nila mahanap ang bahay. Tapos, kasi napapaad na daw ng pamasahe yung driver kasi medyo malayo. Tapos, basta ang dami niyang sabi niya, galit na yung driver. Di, pag-abot sa akin ng box, sabi ko, inabot ko na yung bayad. Tapos, pag-abot ko ng bayad, hindi na niya binilang yung pera. Tapos, ako naman, syempre, kapwa natin Pilipino, nagtiwala ako na, na hindi na i-check yung laman ng box. Kasi, pag-abot ng ganyan, sabi ko, may laman naman. So, sa loob ko na lang i-check. Tapos, ano pa ba? Ayun. Pagpasok ko sa loob ng bahay, inano ko, sa pag-open ko kaagad, so, nakaganyan siya. Ganyan. Yung camera agad yung nakikita. So, pag-open ko ganun. Mali man ito. Ganun. iPhone 8. Ganyan niya yung likod. Yan siya. Akala ko iPhone 8. Tapos, bigla siyang nag-chat. Nag-chat siya bigla. Sabi niya, shit. Mali yung nabigay ko. iPhone 7 Plus yata yan. Hindi iPhone 7. Kasi iPhone 7 talaga dapat yung bibili namin sa kanya. Ayun doon sa mga chat niya sa amin. Tapos, ang pag-send niya pag-chat niya nun, wala ko nga, iPhone 7. So, sabi namin, paano yun? Ibabalik namin to, then kunin namin yung iPhone 7 sa kanya. Ilalagay ko rin pala yung yung conversation namin dyan namin. Ito, yan, ilalagay ko. Tapos, then, after nun, nag-chat siya na, nga raw, nahuli daw siya ng pulis. Okay, siya. Sorry, naluntok ako. Na, meron daw checkpoint. Basta mga ganun. Siyempre kami, ako naman, wala sa isip ko yung mga ganun. Kasi, bago lang kami dito. Ako 1 year pa lang. Tapos, hindi ko talaga naisip na lolokohin talaga na kami. Hindi ko din naisip na may checkpoint dito. Yun nga rin yung natanong ko dun sa kasama. Sabi ko, yun yung una ko napansin dito sa Kuwait. Walang checkpoint. Walang traffic enforcer. Tapos, basta malinis yung kalsada, malinis. Meron mang pulis, pag may pulis na susunod sa'yo, pag may nalabag ka lang. Pero basta, ang linis talaga ng kalsada nila. Walang mga, manik-huli. So, yun. Sabi niya, nahuli daw sila ng pulis. Then,
sabi ko, naawa pa kami. Casual lang, ganyan. Kasi ako, seller din ako. So, sa Palawan, pag nahuhuli ako ng enforcer, alam ko yung pakiramdam niya na garal-gal, ganyan. Kinakabahan kasi nahuli ng enforcer. Yung, alam mo yun, yung kinita mo, pupunta lang sa enforcer. Kasi ibabayad mo sa LTO, kung ano pa mong babayaran mo sa paghuli nila sa'yo. Tapos siya naman, hindi, naisip din namin ngayon na ba't siya huhulihin? Anong nalabag niya? Tapos yun nga, taxi yung sinasakyan niya. Baka yung taxi yung may kasalanan, hindi naman siya. Tapos may chat siya na hindi daw tinanggap yung papel niya. Sabi ko, paano? Ano hindi tinanggap yung papel niya? Tapos, sabi niya, doon sa chat niya, sabi niya, baka yung civil ID niya hindi tinanggap. Kukunin daw yung phone niya after. Hindi pumasok talaga sa isip namin na scam siya. Ewan ko dun sa kasama ko, sa akin kasi hindi talaga. Hanggang sa nung na-realize ko na scam na talaga siya, nung chinecheck ko yung phone, nag-start na ako na magduda kasi clone siya. Eto pa, pag dito, yan, hawakan mo siya dyan. Hindi, ipitin mo lang siya ng kaunti. Nagluloko yung screen. Pero the rest, okay naman siya. Pero sa akin, okay naman na siya. Kesa naman wala siyang binigay. Kaso yung binigay namin halaga, hindi worth it dun sa binigay niya yun. Pero, ganun talaga, scam is life sa buhay niya. Sige na lang. Pagpapasa Diyos na lang namin yung niya. Yun lang, payo ko lang dun sa mga kagaya ko, OFW, na masyado na-addict sa online, order online, yan. Wag, ingat. It's better na lang na pag day off nyo, antayin nyo. At sipagan nyo na lang maghanap ng mga legit na nagbebenta ng cellphone. Tsaka, kung second hand na yung binibenta, better check muna bago iabot yung bayad. And then, sa mga wala namang day off, kagaya sa iba, antayin nyo na lang makauwi kayo. Nagbebenta ako ng cellphone, pag uwi nyo, order na lang kayo sa akin. Sigurado legit kasi yun, pinupuntahan ko talaga sa shop. Tapos, kasi, ewan ko ba, seller ako ng mobile, tapos hindi ko matanggap kasi na-scam ako. Alam niyo yun, grabe ako mag-check, alam niyo ng mga supplier ko, na inaabot ako ng ilang oras nang kauupo sa harap ng shop nila, i-check lang yung bawat unit nila. Hindi ko talaga matanggap na scam ako. Pero wala. Hanggang doon na lang yung kaya kong sabihin. Na na-scam ako dito sa Kuwait ng kapwa ko Pilipino. Yun yung masakit. Kasi kapwa ko Pilipino yung na-scam sa akin. Tapos nandamay pa ako, pero quiet na lang. Baka mapagalitan pa siya. Or ako. Dahil nadamay pa siya sa katangahan ko. Pero yun, lesson learned. Huwag na tayong order online. Sa mga walang day off, antayin na lang natin na makauwi tayo. Kasi meron din ako nakachat kagabi kasi nag-post ako sa group. May nakachat ako, na-scam din siya ng mobile din. Kasi nga wala siyang day off. Tapos yung phone niya, kasi ganyan yung charger niya. May pa free headset pa siya, sira naman. So yun, ang gagawin natin ngayon dito sa cellphone na to. Papag-giveaway ko na lang. Gusto nyo ba? Bullshit, diba? Pag-iisipan ko, papag-giveaway ko na lang to. Or, pag naka 10k subs ako. Or, pero sino naman yung gugustuhin magkaroon ng cellphone na clone? Baka ipamigay ko na lang. Pag-uwi ng Pinas. Malaman na yan kung anong mangyayari sa cellphone na ito. Sa ngayon, itatabi ko na muna siya. Itatago para hindi ako nasasaktan. Alam mo yung feeling na nasaktan ka ulit, nasaktan ka pa ng paulit-ulit. Oh God. So yun lang talaga. Thank you
yun lang yung video ko ngayon. Gusto ko lang i-share sa inyo. Mga kabayan, mga chismosang kapitbahay, mga kadamang pasaway, na huwag maniniwala masyado sa online shopping dito sa Kuwait. Kahit na kabayan pa natin, kahit ako seller din ako, pero legit naman ako. Pero ako mismo yung nagde-deliver sa mga bumibili. Sumasama ako sa driver. Tapos, ayun. Basta hindi ko talaga in-expect na may manloloko dito sa Kuwait na kabayan natin. Alam niyo yun, yung sarili pa natin kalahi, lolokohin tayo. Kapwa natin Pinoy, lolokohin tayo. Sabagay, yung hindi mo nga, sabagay ka na talaga, hindi mo inaakalang lolokohin ka. Lolokohin ka. Hugot na naman. Sige, yun lang. Bye-bye. Salamat. Subscribe nyo na rin ako. Manood na rin kayo ng video ko na walang mga kwenta. Mga kapasawayan lang. So, yun na. Bye-bye. Thank you.